pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Bernadette Soubirous, Pray for us. Blessed Jose Maria de Manila, Pray for us. prayer to Saint Michael the Archangel. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. O glorious Prince Saint Michael, Chief and Commander of the heavenly hosts, Guardian of souls, vanquisher of rebel spirits, servant in the house of the divine King, and our admirable conductor, you who shine with excellence and superhuman virtue, deliver us from all evil who turn to you with confidence, and enable us by your gracious protection to serve God more and more faithfully every day. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Magandang gabi mga kapatid. Natitipon tayo sa pambansang dambana ng mahal na Birhen ng Lourdes. Ngayon po ay ang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria, at ang mumumuno po sa pagdiriwang ng ating banal na misa ay si Reverend Father Jose Eduardo Mayo ng Order of Friars Minor Capuchin. Tayo po ay magsitayo. at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Ito'y hudyat ng pagbubukang liwayway ng pagsilang ng pag-asa ng mundo. At
ating pagninilayan kung bakit ang makalinisisang paglilihing ito ay hudyat din ng natatanging katangian ng Diyos na mapagmahal at mapagkalinga sa atin. Dito sa ating pagsamba, halinang isuko natin ang ating sarili upang gunitain ang pag-ibig ng Diyos. At atin munang alalahanin ang mga pagkakataong tayo'y nagkulang sa Kanyang pag-ibig, ang ating mga pagkamarupok, ang ating pagiging makalimutin sa Kanyang pagkalinga. Ihingi natin ito ng tawad sa Kanya at ihingi ng grasya ng pagpapanibago. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
sa kalikasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan. Ang mahal na birheng ipinaglinging walang minanang kasalanan. At siya'y ibinukod mo para huwag madamay sa pagkamasuway ng lahat. Pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag.
Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating niyang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo, sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po'y magbigay galang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tayo pong lahat, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalagang ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan noon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya tatawaging anak ng kataas-taasan.
Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari walang hanggan. Ay paano po mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At sa ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapayapaan at pawang kabutihan ay sumainyo, mga kapatid. Pax et bonum. Maraming biyaya ang inyong matatamo sa inyo sa gabing ito. No? Awa ng Diyos, nakahabol sa huling biyahe. At 7:30 ng gabi ang huling misa. No? Ay misa obligada. Ibig sabihin requirement ang araw na ito, parang Sunday Mass. Okay? Ay ang Sunday Mass, pwedeng i-online ng may sakit. Pero ang misa obligada, hindi ata pwedeng i-online. Kaya kayong nakahabol, unang pagpapala. Check. Okay. Pangalawa. Ngayon, naririto kayo sa isang simbahang pinamamalakaran ng mga Fransiskano. At dahil sa 800 taon ng aming pagdiriwang ng Gresyo at ng aming pagkakatatag ng kasulatan ng aming orden, may plenaryo indulhensya para sa mga dadalaw at pagbibisita. Dapat ay kasamang magdadasal sa Belen. Pero dahil magsisimula ngayon, pasok na rin kahit wala pang Belen. Yung kayo'y makabisita sa isang simbahang Fransiskano, ang plenarya indulhensya ay maaari niyong makumputan. Ano yung plenarya indulhensya? Kasi yung kasalanan kasi natin, meron niyang damay na, syempre pag may ginawa kang kasalanan, papatawarin ka. Pero yung kaparusahan, kahit napatawad, minsan naiiwan. Di ba? Pag ikaw ay nangupit ng 100, ay sabi nung kinupitan mo, yain na. Ay kailangan mo ay huwag mo nang bayaran. O di ligtas ka na. Pero kulang pa rin siya ng 100. Di ba? So kung tutuusin, kahit napatawad ka na, kahiyaan, ay balik mo naman yung 100. So may lamat. No? Lahat ng kasalanan natin, ganun. Kahit napatawad na yan, may kaunting lamat pa yan. Ang plenarya, ang mga indulhensya, pinapawi kahit yung lamat. Ligtas na. At ito'y galing sa mga yaman at mga labis na kabutihang ginawa ng mga santo. Ngayon, may mga ilang panahon, ilan lang yung pinapawi. Pero may mga natatanging pagkakataon, lahat inaalis. Ngayon, pwede nyo gamitin yan para sa sarili nyo. Pero ang pinakamaiging paggamit niyan, sa mga nasa purgatorio. Yung mga tsohin o tsahin ninyong mahihigpit nung kayo buhay pa. Nag-iisip kang, siguro yung pupunta ng langit yun. Pero yun, ipagkasungit ng buhay. Siguro may pagdadaanan pa ng kaunti sa purgatorio. Yun, alam yung mabait, alam yung biyaheng langit, pero may kaunti pang pagbabayaran. Ay ialay nyo para sa kanila ang mga plenary indulgence. At yun ay ligtas. Puslit mula purgatorio, diretsong langit. At sasalubungin kayo, pag kayo na ang pupunta ng langit, ay utoy, ay salamat. Ay ako'y pinatawad, inalayan mo ng plenary indulgence. Ipinaghanda, tinulungan ko si Jesus nung naghahanda ng mansion para sa iyo. So, yan yung ilan. Pangalawa, meron ngayon. So, magsisimba, bibisita sa isang simbahang patakbo ng mga Fransiskano, mangungumpisal at mangungumunyon, at sa puso, ipapangakong tatalikdan ang kasalanan. Pag
Pag nagawa niyo yun within 7 days, makakatatlo na kayo ngayon, check. Pangalawang check. Ang pangatlong biyaya sa araw na ito ay yung misa mismo. Pero at hindi lamang ang misa, yung pagpapaalaala na ibinibigay sa atin ng mga pagbasa. Na minsan hindi natin napapansin. Kasi ngayon, pinagdiriwang natin ang mahal na Birhen dito sa Lourdes. At akmang-akma na ang pinipintuho natin dito ay Lourdes. Sabi ko kanina ay talaga namang yung imaheng yun ay yun ay talagang inukit ng Immaculada Concepcion. Pero yung ating pinipintuhong imahen doon, pareho lang naman yung iisang tao, iisang Maria lang yan. Pero yung nasa taas, nung siya'y nagpakilala kay Bernadette, ang sabi niya, ako ang Immaculada Concepcion. Hindi siya nagpakilalang ako si Maria. Sabi niya, ako ang Immaculada Concepcion. Ako ang siyang ipinaglihing walang bahid dungis. At bakit siya ipinaglihing walang bahid dungis? Pagkat siya ang itinadhana na magiging sisidlan ng ipapanganak at magkakatawang taong Diyos na pipisan sa atin. So sa araw na ito, tama lang na naririto talaga kayo. Pagkat dito pinipintuho ang ating mahal na Birhen na mismong nagpakilalang siya ang Immaculada Concepcion. At bakit siya Immaculada Concepcion? Tulad ng nabanggit ko kanina, napansin niyo dun sa unang pagbasa, nung pinalikan natin yung Genesis, katatapos pa lang magkasala ni Adan at ni Eva, nagtago, nahalata kasi nila, hubad pala kami. Ay di sila ang nagtago. Ay dumating si Lord. Anong ginawa ni Lord? Hinanap sila. At gusto kong dito, ito yung katangiang binanggit ko kanina sa simula. Ito yung isa sa maaaring baunin natin sa linggong ito. Meaning, in this next few days, hinahanap tayo ng Diyos. Ang Diyos alam lahat eh. Sa palagay nyo ba, doon sa kwento ng Genesis, meron siyang hindi alam? Malamang, bukang nawawala. Dati, nung pagpupunta ko sa hardin, parang mga batang, Daddy, andito ka na. Di ba? Ang mga tatay dito, kahit mga nanay, pag umuuwit, pangalilit pang bata, pag tumatakbo sa'yo, masaya, di ba? Parang nakakawala ng pagod sa trabaho. Pero alam mo, pag naiwas, nakabasag ba ng plato yan? May ginawang mali. Kutob mo na eh. Nasaan yan? Hinahanap. At tayo'y hinahanap ng Panginoon sa tuwinang tayo'y nagkukulang. At tingnan niyo yung sunod-sunod. Hindi siya biglang nagagalit tayo pag ginagalit, nako, may ginawang mali. Nasaan yan? Anong ginawa mong mali? Ba't nagtatago ka? Pero iba ang Panginoon. Bakit ka nagtatago? Mas malumanay siya. Inimbestigahan niya muna. Sino nagsabi sa iyo hubad ka? Aha! Parang sa kanyang pagtatanong, hindi para malaman niya, kundi para mapagtanto nung kanyang anak, nung kanyang nilikha. Parang hindi mo napapansin nung ikaw ay lumayo sa akin, sapagkat hindi dahil inilayo kita. Ikaw ang lumayo, pagkat yan ang unang bunga ng kasalanan. Ang kasalanan, laging naghihidwa yan. Ang unang bunga ng kasalanan, laging may disunity. Tanda ko sa seminaryo, yung isang turo sa amin ng isa sa mga direktor namin, sa tuwinang may away sa komunidad, maliit man, kahit maliit man, may kasalanan. Somewhere there. May hindi nagpatawad, may nagmataas, may nagmayabang, may nagmatigas, may nagsinungaling. Kahit hindi malaki, kahit white lie, kahit tampo lang, basta kahit maliit, basta may kasalanan, may hidwaan. Kaya, yun ang unang epekto ng kasalanan. Pinaglalayo tayo sa isa't isa, lalo na sa Diyos. Pero hindi tayo sinusukuan ng Diyos.
Hinanap niya tayo sa Eden. At sa pagdaan ng panahon, kahit hindi natuto ang sangkatauhan, patuloy siyang nagpapadala ng propeta. Siya mismo ang nagkukusa, magturo't manawagan upang ang tao ay magbalik loob. At kahit hindi tayo nakikinig o kahit nakikinig, kay daling makalimot, kay rupok natin. Pero hindi siya sumusuko at pinlano niya, mukhang alam niya, nako, itong aking nilikhay mukhang marupok ay talagang hindi makuha sa pakiusap. Mukhang ako na talaga ang kailangang mag-aayos ng mga ito. Kaya kailangan ko ng planuhin kung kailan ako mismo ay magkakatawang tao upang ako mismo ang pipiling sa kanila at sa bibig ko na mismo manggagaling ang aral at landas papalik sa akin at ako na mismo ang magbabayad sa kanilang kasalanan. Ako na mismo ang gagapi sa kamatayan. Ako na mismo ang magbubukas ng pintuan. Ako na mismo ang gagawa. Kaya sabi niya, kailangang may special na nanay ako. At ito ang dakilang biyayang ipinagdiriwang natin kay Maria ngayon. Tao siya, pero special. Ang ibang protestante, hirap magagap yun. Parang hindi nila maatim, bakit siya kailangan maging special? Pagkat yung ginawa ng Diyos, special. Saang Diyos ka makakahanap na siya ang lulusong sa putikan para tayo'y ahunin at hugasan? Saang Diyos ka nakahanap na siya pa ang magtsatsaga, lumapit sa iyo, nang gayong pinagtataksilan mo siya at tinatalikdan mo siya? Saang Diyos tayo nakahanap na nung tayo nasa kasalanan pa, sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, pinili niya tayo. Kaya kung merong tao sa sangkatauhan, kung may nilalang dito sa mundong ito, na dapat nakakaunawa kung paano magmahal sa taong hindi karapat-dapat mahalin, tayo. Kung merong mga tao sa sangkatauhang ito na hindi dapat magtatanong na, ay bakit ko siya mamahalin? Wala namang siya ginawa mabubuti sa akin. Dapat nga ganyan siya. Ba't ako magpapatawad? Laging ako na lang ang inaabuso niya. Laging ako na lang ang sinasaktan niya. Sino siya para pagtiyagaan ko? Ano ako? Martir? Kung may makakaunawa sa ganung pag-uugali, tayo. Bakit? Pagkat ganun ang Diyos natin. Siya ang unang naghahanap. Siya ang nagtsatsaga. Siya ang hindi sumusuko. Siya ang gumagawa ng paraan. Upang sabihin sa atin, gayahin niyo ako. Pero Lord, ang sakit. Tao lang ako. Ikaw na lang. Huwag na ako. Hindi mo yata nauunawa ng hinihingi mo sa aking Panginoon. Kaya nga ako nagkatawang tao. Pagkat anong alok niya sa atin? Hindi ka manatiling tao. At ito yung huling biyaya na gusto kong pagnilayan natin ngayon. Ang tadhana natin ay hindi manatiling tao lang. Tayo'y tinawag ng Diyos sa ating karupukan bilang tao upang makahawig natin ang kanyang anak, ang Diyos na nagkatawang tao, upang sa pamamagitan ng kanyang anak, mayakap natin ang kanyang pagka-Diyos. Hindi sa paraang tayo ililikha ng mga bituin, kundi makita natin sa ating puso yung tatag na kaya kong magmahal sa mga hindi makayang mahalin. Kaya ko palang patawarin ang mga malalalim na sugat ng aking kasaysayan. Kaya ko palang lagpasan ang mga mapapait na kabanata ng aking nakaraan.
Kaya ko palang papagtagumpayin ang liwanag sa dilim. Kaya ko palang kumapit sa pag-asa na kahit anong pinagdaraanan kong pakikibaka, may bukas pa kung saan magtatagumpay ang Diyos sa buhay ko. Kaya ko palang panghawakan na anuman ang kinakaharap kong trahedya o sakuna, may tamis ng bukang liwayway sa aking kinabukasan. Yun ang tadhana natin. At yun yung ating dinadakila ngayon. Ang tagumpay ni Maria na inakyat katawan at kaluluwa sa langit. Ang tagumpay ng ating Panginoon na pagsasaluhan natin maya-maya dito sa Eucharistia, siyang nabuhay na maguli, umakyat sa langit, na nagbigay sa atin ng kanyang katawan at dugo upang palakasin ang ating kaluluwa. Ang kapistahang ito ng paglilihing kalinis-linisan ng mahal na Birhen ay ang kapistahan ng pangako ng Diyos na tayo'y hindi panglupa, kundi panglangit. At sana ito yung ating sariwain sa gabing ito. Sariwain natin ang pag-asa ng ating pagbabagong buhay. Huwag tayong matinag sa kung anumang ipinapatakot, ipinapakalandakan o ipinapantakot sa atin ng mundo. Marami tayong mga pakikibaka, alam ko yan. May mga dumadaan sa atin sa malubhang karamdaman. Meron tayong nanganganib sa kanilang mga trabaho. May mga nagdadalamhati dahil sa mga nasirang relasyon. At kung ano-ano pang ating pinagdaraanan. Pero wag nating tanungin, bakit ko pinagdaraanan ito, Panginoon? Ang ating tanungin, paano ko dapat ito harapin, Panginoon? Paano ko pagliliwanagin ang iyong biyaya sa gitna ng aking pinagdaraanan? At doon, makikita natin na ang Diyos na humahanap sa atin, ang kikilos sa pamamagitan natin at magtatanggumpay sa ating mga buhay. Ang sabi ng Panginoong mahal na Birhen, ako'y alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang kalooban mo. Sa ibang salita, Lord, suko ako. Gawin mo sa akin ang kalooban mo. Ikaw ang bahala. Sabihin mo lang, susunod ako. Gaano kahirap, gaano kabigat, pero lakas mo ang pupuspos sa akin. Amen. Magsitayo tayo mga kapatid. Ating sariwain ang ating pananampalatayang minana natin sa mga apostol. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos. Sumilang sa Ama bago pa man nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay.
Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang banal na simbahang Katoliko at Apostolika, gayon din sa iisang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Purihin natin ang Diyos, ang makapangyarihang Ama, na naghahangad ipagbunyi si Maria, ang ina ng kanyang anak at ng buong sanlibutan. Para sa ating mga pangangailangan, manalangin tayo ng buong kapakumbabaan. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Paigtingin nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono, at ng bawat Kristiyano ang kanilang debosyon kay Maria, ang inang bukal ng pag-asa, upang maging mas malalim ang pananampalataya at pagkilala kay Hesukristo. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makadama nawa ng kalinga at makainang pagmamahal ang lahat ng mga naglilingkod sa pamahalaan na dumaranas ng pangungutya, paghihirap at pagdurusa. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapuspos nawa ng pag-asa ang mga may karamdaman, mga naghihikahos sa buhay at mga naulila ng kanilang mahal sa buhay. Tulad ni Maria, magtiwala nawa sila sa Diyos at sa komunidad na umaakay sa kanila. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapuno nawa ng galak ang bawat Kristiyanong pamayanan. Mamayani nawa ang pagbabayanihan. Igalang at ipagtanggol ang buhay ng bawat tao mula sa sinapupunan hanggang sa katandaan. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga pinagdaraan ng mga pagdadalamhati, sa lahat ng mga nanghihina sa harap ng pakikibakan nila sa buhay, sa lahat ng may mga pinagdaraanan ding pag-aalinlangan, lalo na sa paggawa ng katotohanan at kabutihan, kasihan nawa sila ng Espiritu Santo upang sila'y maturuang isuko ang kanilang mga pinagdaraanan sa paanan ng krus at gumawa ng kabutihan kahit sa gitna ng kanilang mga sinasapit. Manalangin tayo sa Panginoon. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Dakilang Ama, nawa sa pagdulog namin sa iyo ay mapalaya mo rin kami sa aming mga pagkakasala at sa aming mga panghihinawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa,
makisalo ay mabubuhay kailan pa man. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Sitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana. Ngayong dakilang kapistahan ng kalinisan paglilihin ng mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo, pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya, ang pagkasangkot sa pagsuway sa tanan, kaming mga sumasampalataya iyo ring kalooban sa kanya, ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na biring kabanal-banalan na iyong lubos kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanyang mababanag ang simbahan, kabiyak na dalisay at walang bahid katalksilan, laang magbigay ng puspos na kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal, na karuderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen ay iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Ama naming maawain, ipinapaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya ipinapakiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pamamagitan namin sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Inilalaan namin ito sa iyo unang-una sa iyong banal at na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkup, pagkakais at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa San Sinukob. Kaisa ng aming Papang Francisco na iyong lingkod. Kaisa ng obispo naming si Honesto at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko na galing pa sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang mga anak mong ngayoy aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa iyo, sa aming kapakanan at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, o Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Hesukristo, na si Mariang maluwalhating laging birhen, at gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo, Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Cleto, Lino, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami mawalay sa iyo kailan paman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama, basbasan mo ang mga handog namin ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan upang para sa amin ito'y gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak at aming Panginoong Hesukristo. Noong gabing, nung bispiras ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na kamay. Tumingala siya sa iyo sa langit, Ama, sa iyo, ikaw na Ama niyang makapangyarihan. Nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Mysterium Fidei. Si Kristo ay gunitain, sarili ay
siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, kaming mga lingkod mo't bumubuo ng iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang kanyang pagbangon mula sa kamatayan, at ang kanyang matagumpay na pag-akyat sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin naman ang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan niyo po ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin po ninyo sa mga ito ang ginawa ninyo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa inyo. Sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo. At sa inihandang alay at na tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan po ninyo ngayon, tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong mga anghel, bahal mong anghel, ang alay na ito sa dakilang dampanang nasa inyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong nauna nang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay, sila ngayon aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang na nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit na kami mga makasalanan mong lingkod, kami rin naman ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kaming makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia at lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila, hindi dahil sa ginagawa naming kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ay iyong ibinibigay. Ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoon at Diyos na si Jesus, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng iyong Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo, pakundangan sa kanyang kahilingang katulad ng magpagsakip mo sa kanya'y kami makasangkot sa iyo. Ikaw na aming amang mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanang di mo itinulot manahin ng mahal na Birhen. Siyang mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at ating pong dasalin ang pagtatalaga ng sambayan ng Pilipino sa Inmaculada Concepcion, patrona ng bansang Pilipinas. Mga kapatid, halina't ipagkatiwala natin ang ating sarili at ang ating sambayanan sa pagkalinga ng ating mahal na Birheng Ina. Tayong kanyang mga inampon ng kanyang anak ay nararapat lamang sumangguni sa kanyang paggabay at kanyang pagtatanggol. Manalangin tayo. Sabay-sabay, O mahal na Ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito na daang taon nang idinarasal ng simbahan ni Kristo. Humaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang Ina. Kaming bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito ay naghahayag sa mga salitang ito ng aming pagtatalag at paghahabilin kung saan napapaloob una sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyan. O Ina ng sambayanang nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming mga pagdurus at pag-asa. Natatantun mo bilang Ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman, na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O Ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibik, na tahasan naming inihahatid sa iyong puso, bunsod ng banal na Espiritu. Yapusin mo ng may pagmamahal ng Ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa, na ngayon ipinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo. Dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. O mahal na Ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. Mula sa pagkamuhi, karahasan, mga paglalaban-labang naghahati at sumisira sa aming bayan, iadya mo kami. Mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa sinapupunan, ipag-adya mo kami. Mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan, ipag-adya mo kami. Mula sa kahaldaang labagin ang mga utos ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa kawalan ng pag-unawa sa mabuti at masama, ipag-adya mo kami. Mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu, ipag-adya mo kami. Hibik nami pakinggan mo, O mahal na Ina ng Kristo. Lakip nito ang aming pag-asa at mga pasaanin, ang mga paghihirap ng bawat isa ng buong bayan. Ipakita mong muli sa amin, sa kasaysayan namin bilang isang bayan,
ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng maawaing pag-ibig. Pugsain nawa nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Baguhin nawa nito ang mga budhi ng bawat isa. O Maria, Ina ni Jesus at aming Ina, Ikaw ang aming buhay, aming katamisan, at ang aming pag-asa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Salamat sa inyong pagsali at pagsamba ngayong gabing ito. Ay napakaba ang ating pagsamba, pero maigi na yon, no? Tayo magkatipon-tipon sa paanan ng Diyos at bigyan siya ng panahon. Sa dinami-dami ng ating panahon sa isang linggo, maiging naglalaan tayo ng ilang saglit sa tahanan ng Diyos at sa paanan ng krus upang muling sariwain ng ating tadhana ay ang buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa pagsisilang ng kanyang anak mula sa mahal na birheng naghatid sa daigdig ng kadubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal na ito ng Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo'y sumapit din sa kalangitan na siyang tahanan ng lahat magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang ating misa. Humayo kayong mapayapa at laging tumalima sa Diyos na nagmamahal at humahanap sa inyo. Salamat sa Diyos. Inang sakdalinis kami ay hihingi sa Diyos